upang malabanan natin yung huwad na impeachment complaint. Tulungan po natin, pahintulutan ninyo ako, panggitin ang pangalan ng ating mga kasama sa Duterte or sa PDP o yung Pilipinas Duterte pa rin. Tulungan ho natin, dalhin natin sa Senado ako sa Duterte si Senador Philip Ipe Salvador. Ang ating pong bansa ay may sakit. Kinakailangan natin ang talino at galing at pagmamahal ng isang totoong doktor, hindi yung nagdudoktor-doktoran na magaling magdoktor sa proseso ng papel sa gobyerno. Dalhin natin ang totoong doktor sapagkat may sakit ang ating bansa. Tulungan natin si Senador Marites Mata. Tulungan din natin. Biktima rin ito ng karahasan na nagmumula sa sarili niyang pamahalaan. Nakita natin na hindi rin irespeto pati ang simbahan. Tulungan natin, dalhin natin sa Senado ang number 53 sa balota, Senador Pastor Apollo C. Quiboloy. At mahalaga, nalalaman nung mga aplikanteng katulad ko, ano ba ang trabaho ng mambabatas. Ang mambabatas hindi dapat busy sa pamimigay ng akap. Ang mambabatas hindi dapat nakikialam sa pamimigay ng AIX. Ang mambabatas hindi parte ng trabaho nila ang magmudmod ng ayuda. Ang mambabatas hindi dapat pinakikialaman ang pondo ng PhilHealth. Ang trabaho ng mambabatas ay gumawa ng batas, magbalangkas ng batas, mag-amyenda ng batas. Kanya kinakailangan po dalhin natin ang aking mga kapwa abogado sa Senado na si Attorney Senador Raul Lambino. Tulungan din natin isa ring abogado, Attorney Senador J.V. Lo. Tulungan din natin, hindi lamang musikero, magaling na musikero, magaling na abogado, dalhin natin sa Senado, Senador Jimmy Bondoc. At bahagi ng Duterte, matagal na ito season, veteranong mambabatas, magaling na abogado. Panahon na upang i-promote natin mula Kongreso, iangat natin sa Senado si Senador Attorney Dante Marcoleta. Dalhin din natin muli, matapang, maisog, lumaban sa sindikato ng droga. Lumaban sa mga kriminalidad. Ibinuwis ang kanyang buhay, nanindigan at may tunay na pagmamahal kay Tatay Digong. Muli nating dalhin sa Senado, ibabalik natin sa Senado, itaga ninyo sa bato, Senador Bato de la Rosa. At siyempre, sinong hindi makakakilala sa tao ang tanging bisyo ay magserbisyo. Ang number 1 sa mga survey ngayon bilang senador, huwag nating hayaang madaya. Balik natin sa Senado si Senador Bongo. Ito po yung Duterte. At habang binabanggit ko ang kanilang mga pangalan, sana ay huwag rin ninyong kalilimutan, napakadaling tanda ang numero 56. Paulit kung sinasabi 56, hindi siya utang, 5-6 hindi siya pautang, 5-6 hindi siya pabigat. 5-6 tratuhin natin na kolektibo nating puhunan
upang maprotektahan ang uring manggagawa patungo sa mabuting lipunan. Number 56, ang inyo pong lingkod, Attorney Vic Rodriguez. Rodriguez! 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 Ilang araw na lang naman ho, minus today, 9 days na lamang, napakalaki po ng Pilipinas, hindi ko pa napupuntahan ang napakaraming lugar, subalit hihingi na rin ako ng tulong ninyo. Matagal na po akong nagpapasuri, nagpapakilala, nagpapatimbang, nagpapasukat sa napakaraming Pilipino. Isa lamang ang aking hiling. Kung sakasakali po na kung sa tingin ninyo na si Attorney Vic Rodriguez na nakatayo sa inyong harapan ngayon ay karapat-dapat at nararapat mapahiram ng inyong sagradong tiwala at mandato, sana ho ay tulungan ninyo akong mangampanya for this last 9 days remaining ng kampanya sa inyong pamilya. Dahil ngayon ay araw na manggagawa, ikampanya po ninyo ako, pakiusap sa inyong mga kasamahan sa trabaho, kasamahan sa negosyo, kapitbahay, kaprobinsya, kamag-anak, pati na kaaway ninyo, ikampanyo nyo na rin po si Attorney Vic Rodriguez at sa lahat ng Pilipinong kilala ninyo sa loob at sa labas man ng ating bansa. Napakarami pong isyu, subalit yung isyong yan, manganganak at madadagdagan pa kung hindi tayo magbuklod-buklod at magkaisa ngayong May 12, 2025. Tuwing panahon or araw ng sahod, huwag din ninyong kalilimutan sa inyong pagboto. Hindi pa natin nahahawakan yung pinaghirapan natin ng araw. Hindi pa natin nahahawakan yung ating sasahurin. Bawas na yung ating mandatory contribution sa PhilHealth. Meron po tayong pera dyan sa PhilHealth. Ngayong taon, nasaan ang ating mandatory contribution na talaga namang binabawas sa ating sahod bago pa man natin makuha yung ating pinaghirapan tuwing kinsenas at katapusan. Huwag ninyong kalilimutan, zero funding, zero budget ang binigay ng administrasyon ni Bongbong Marcos ngayong taong 2025. Huwag rin ninyong kalilimutan, kinuha yung 60 billion pesos pondo ng PhilHealth last year. Huwag natin itong papalagpasin, atin silang singilin. At ito'y magagawa natin pagdating ng May 12, iparamdam natin ang galit at hagupit ng sambayanang Pilipino gamit ang ating mga boto, gamit ang ating balota. Yan po sana ang maging gabay natin ngayong May 12